Natuyo at inatake pa ng peste ang ilang taniman ng mais at palayan sa Batangas at Pampanga. Ang ilang magsasaka pangamba ngayon ang pagkalugi dahil sa mga nasirang pananim. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 20 hektarya ng taniman ng mais ang natuyo at inatake ng peste sa Lipa City. Kabilang narito ang 1 hektaryang taniman ni Aling Mayet sa Barangay Pusil na natuyo na ang mga bunga at butas-butas ang dahon dahil sa pag-atake ng pesteng fall armyworms. Talagang napakahirap. Opo, nagkanda utang-utang na nga para lang kami mga pagtanim. Kaya ang hiling ko po nga sa kanila ay bigyan kami ng binhi at abono kung anong pwede nilang ibigay sa amin. Sa tala ng Lipa City Agriculture Office, bukod sa Barangay Pusil, 4 na barangay pa sa lungsod na may tanim na mais ang apektado ng mainit na panahon, idagdag pa ang pamimeste ng mga uod. Tuyo at bitak-bitak na rin ang ilang palayan sa San Luis, Pampanga. Ayon sa ilang magsasaka, ngayon lang nila naranasan ng ganitong katinding pinsala dulot ng dry spell. Kaya tiyak daw ang pagkalugi dahil sa mga tanim na palay na hindi nagbunga. Sa San Simon, inatake ng mga brown plant hopper ang mga palayan. Natuyo ang mga tanim at nasira ang bunga. Aabot na sa 58 million pesos ang pinsala ng dry spell sa Pampanga ayon sa Office of the Provincial Agriculturist. Naglaan na raw ng 51 million pesos na pondo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council bilang ayuda. Samantala sa Cebu City, naaalarma na raw ang Metro Cebu Water District o MCWD sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga water source. Sa datos ng Pag-asa, isa ang Cebu sa mga lugar na nakararanas ng dry spell. Mula sa 301,000 cubic meters na normal production, nasa 272,000 cubic meters na lang ang napoproduce bawat araw. Dahil dito, apektado ang 35,000 mula sa 200,000 water connections sa Metro Cebu. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.